Part 28. Humugot ako ng lakas upang makapaglakad ng matino. Agad kong pinara ang dilaw na taxi na nakita kong papadaan sa harapan ko. "Saan po kayo, miss?" Tanong niya nang buksan ko ang pinto ng taxi niya na humimpil sa harapan ko. "Sa Quezon City, Manong, please," sabi ko at nang isara ko na, ang pinto noon ay humarurot na ito sa kalsada. Habang bumibiyahe, hinilig ko ang gilid ng aking ulo sa bintana. Laking pasalamat ko at hindi lubak-lubak ang kalsada kaya, hindi umaalog ang ulo ko. I felt more tired and at the same time hurt. Pakiramdam ko, hindi ang jetlag o iyong biyahe ko, galing Amerika hanggang Pilipinas, ang dahilan ng pagkabigat ng loob ko kundi yung nalaman ko na isinusulong na pala ni Dan ang annulment. Alam kong mahaba pa ang biyahe at idagdag pa ang traffic sa Manila kaya naisipan ko munang made leave. Sa aking pagpikit ay biglang sumagi sa isip ko ang nangyari sa nakaraan. "Ano na naman itong plano mo, Alphan?" Malungkot akong napatingin sa harapan ko. Nasa Pajero kami noong mga oras na iyon Saturday nakatakda kaming pumunta sa isang convention noong araw na iyon. Nasa grade 7 yata ako nang mangyari iyon. Malungkot kong pinapanood noon isang pagtatalo ni na Mom at Dad ukol sa pupuntahan namin. "Will you please stop nagging on me, Celestina?" Hindi na napigilan na ang ilan ni Dad si Mom. Dad was being too pressured, dahil babagsak na ang manpower agency na pinundar niya sa nakalipas na panahon. Minana niya pa ang panangpuhunan yon sa lolo kong namatay na. At dahil iyon ang ikinabubuhay namin, kailangan niya yung may salba sa kahit na anumang paraan. Bumagsak kami hindi dahil naging pabaya si Dad. Kung di ang pagkalulong niya sa masamang bisyo ang naging dahilan. Nito lang namin nalaman na naging laman si Dad ng kasino, iyon ang naging simula ng madalas na pag-aaway nila ni Mom. Mom has been always blaming him for what happened. Hindi namin tuloy alam kung saan kukuha ng pambayad. Naging manhid na nga yata ako sa parating senaryo ng ganitong buhay. Hindi na nga ako pumapasok dala ng kalungkutan. In my young age, I want to help them, ngunit, alam kong wala rin naman akong magagawa. I just want to get out of our Pajero. Kaya lamang, hindi rin pwede. Ngayon ay pupunta kami sa isang convention at naroon ang iba't ibang malalaking tao na halos ay malula ako sa nakakapangilabot nilang aura. Alam ko ang mundo ay negosyo, dahil madalas akong nakakasama sa mga meetings at social gatherings ni Dad. Nakikilala ko kung paano sila kumilos at kung paano makihalubilo sa maraming tao. At ang mga mata nilang mapanghusga, batid na batid ko na. Pupunta roon si Dad, dahil gusto niyang humingi ng tulong sa mga kaibigan niya sa industriyang bumubuhay sa amin. Alam din niya ang mundong pinasok niya, kaya, nilunok na niya ang pride at kahihiyan para sa amin ni Mom. Isinandig ko ang ulo ko sa bintana na nanghihina. Hanggang ngayon ay patuloy ang pagsigaw ni Mom sa gilid ni Dad. Dad was very pissed off. Sometimes, he was glancing at my direction and reading my expression. All I can give was an empathetic look, dahil alam kong may tama si Mom sa lahat ng sinabi niya. If Dad would only know in the very beginning that gambling was a sin, he will stop it. Kasabay ng pagtigil ng aming sasakyan dahil sa stoplight ay ang pananahimik nila. Itinukod ko ang aking braso sa bintana at malungkot na tiningnan ang labas. Sa pagtingin-tingin ko ay napukaw ang atensyon ng isang lalaki na halos kasing edad ko. Hindi ganoon ka-heavy tinted ang sinasakyan niya, pero hindi ko maaninag ang kanyang histura. Hindi ko gusto kung paano niya ako tingnan. Masyadong malagkit. At dahil ayaw ko ng paraan ng pagtitig niya ay binigyan ko siya ng isang supalpal na irap. Nakita ko ang pagnganga niya, marahil, hindi yata makapaniwala na naganoean siya ng isang babae. Akala ko ay hindi ko na makikita ang naturang lalaki. Hanggang sa nagulat na lang ako nang makita ko siya sa likod ko at sinusundan na ako, dahil nilisan ko ang convention. I could still remember his looks. Disheveled hair. Proportional tight jaws, pinkish lips, and brown eyes. Matangkad siya ng kaunti sa akin. Nakakahali naman ang height niya ay hindi yun pinadaig. Ang nararamdaman ko, para bang wala akong pakialam sa kung ano o kung sino siya. Basta, asar na asar ako sa mundo, dahil sa pangmamalit nila sa pamilya ko. Lalo na't naroon ang ilang mga tao na gustong gusto ang social climbing. I thought that time that he's harmless and I proved that he's not.
Kaya lang, umiiral ang pagka-disgusto ko sa kanya. Papano, kakalaking tao, ang ingay-ingay. Ewan ko kung nahahalata niya bang may dinadala akong lungkot sa loob ko, o manhid siya. Pero, nagpapasalamat ako sa kanya ng palihim, dahil kahit papano rin, nalibsan niya ang sakit na nararamdaman ko. Huli ko nang napagtanto kung sino talaga siya. Kaya pala, mukha siyang pamilyar. He's the eldest of the Montenegro brothers. Dan Paul Montenegro, isang pangalan na sa hinagap ko man ay hindi ko akalain na magiging malaking marka sa puso ko. Hindi ko gusto ang Montenegro na iyon, komento ni Drew habang inunguya ang baon kong sandwich na ibinigay ko sa kanya. Nakasanayan ko nang bigyan siya dahil humihingi siya sa akin. Drew became one of my closest guy friends. Mga bata pa lang kami, magkaibigan na ang pamilya namin. My family even thought that, in the long run, we will got engaged and married. But I dislike the idea cause in the first place, I don't have any feelings towards him. Isa pa, alam kong may plano silang arranged marriage kami pero ako ang tumutol. Mom likes Drew so much for me but when I confessed that I don't have any feelings even crush on him, she stopped pushing us then. Bakit naman? Yuzisa naman ni Shiri, isa sa mga kaibigan ko. Lagi kong kinaiingitan, ang tuwid at may kantab niyang buhok na akala mo ay lagang suki ng salon at nagpaparibond. Wavy kasi itong akin. Uminom muna ng isang energy drink si Drew bago ulit nagpatuloy magsalita, masyadong maangas. Kanina, sagot ng sagot sa discussion ni Sir Katapangan. Nagmamagaling, akala mo kung sino. Tumaas naman ang kilay ni Shiri. Ha, san banda? At saka, malamang, sisigot talaga siya. Kung alam ba naman niya ang topic? Anong mali roon? Hoy, anong pinag-uusapan nyo? Nahinto kami sa pag-uusap nang dumating naman si Natalie. Kapansin-pansin ang layer niyang buhok na bagsak na bagsak. She has a beautiful pair of brown eyes. Umupo na siya sa Bermuda grass kagaya namin. Tumabi siya kay Shiri at nanatali pa rin ang pabilog na ayos ng aming pagkakaupo kahit na dumating pa siya. Nasa garden kami ng school at dito kami madalas tumambay kapag recess. Ito kasing si Santos, nagkakalat ng chismis. Sabihin ba naman si Dan Opa na maangas, sumbong ni Shiri rito. Natalie and Shiri are cousins. Napangiwi naman ako sa narinig ko. Opa, Shiri. Mabilis itong tinanguan ako. Oo, Opa. You know what? Sikat kaya si Dan dito sa school. He does a lot of good deeds here. He's one of the active members of Helping Hand. And not only that, her aunt is one of the deans of this school kaya talagang sikat siya. Pinaka-big points pa ang kagwapuhan niya. Napangiwi kaming tatlo sa pagtitili niya para bang Nos-Apian. Well, I agree, commented Natalie, eating her Nova chips. I've also heard that recently, he won a major prize in math quiz last school activity. Every girl here in our campus always mentioning his name. Saka, may fans club na siya rito. He has a wide range of crazy fans, too. Single ni Drew, sus. Pakitang tao lang niya iyon para makahakot ng babae. Sinong maniniwala sa kanya, sabihin niyo nga sa akin. He's a great pretender. Look, kinikuha niya lang ang loob ng mga babae para sabihing mabuti siyang tao. Nagbubulag-bulagan lang kayo. His actions contradict to what he says. Pansinin niyo nga, madalas ang pa-cute niya sa mga babae, akala mo, gwapo. Sa hitsura pa niya, mukha siyang hindi mapagkakatiwalaan. Tropa pa niya ang mga notorious na si Erwin at Travis. Hoy, mag-ingat ka nga sa sinasabi mo, Santos, molditang pansasalag ni Shiri rito. Kuya Erwin is a party animal, okay, but he's not a womanizer. Giit niya. Sige, Herrera, patunayan mo sakin kung sang banda naging matino ang kuya mo, angle niya. Naurong bigla ang dila ni Shiri. Maski ako ay walang matindaan na naging matino si Erwin. Basta, I don't like it every time you tell that kuya is bad. Pagtatanggol ni Shiri. Matalas na ang tingin niya kay Drew. Hey, enough. Let's finish our food, alright. Matatapos na ang break natin, sabi ko. Isa ka pa. I startled when Drew threw his blazing eyes on me. Ano, hindi pa ba ito matatapos? Ano yung nababalitaan ko na umaaligid sa'yo ang takmol na yun? Stay away from him, Thina. You hear me?
Masasaktan ka lang kung hahayaan mo siyang pumasok sa mundo mo. Napipilan ako sa pinapamalas ngayon ni Drew. Simula kasi noong tumuntong si Dan dito sa school namin ay panay na ang pagbuntot niya sa akin. Madalas niya akong sinusorpresa. Hayan ang madalas niyang pag-iwan ng isang bouquet of roses sa upuan ko, ang pamimigay niya ng simpleng pangangailangan ko sa school tulad ng papel, ballpen, kahit hindi ko kailangang sabihin, ang pagkusang loob niya na ihatid sundo ako sa bahay, kahit na madalas ko siyang tinatanggihan. Lahat ng iyon ay ginagawa niya. I don't know his motives or intentions on me, but I don't like it. I don't like that I am always feeling giddy every time he does that to me. Nagsisimula na akong iligpit ang mga pinagkainan namin at hindi ko siya magawang tingnan dahil doon. I don't think he's bad, Drew. Wala naman siyang ginagawang masama o nakakapanakit sakin. Anong wala? Wala pa. Binigyang diin niya ang dalawang huling salita. You must not trust his sweet words to you, Thina. You don't know the guy. You really don't know him that much. Teka nga, Santos. Ano bang pinaputok ng botchi mo at ganyan kakabiter na halos sirain mo na ang buong pagkatao noong tao rito? Nananahimik kaya iyon, hindi na mapigilan ni Shiri ang sumabat sa aming usapan. And, so what if Dan will court Thina seriously? There's no problem about it, especially that Thina is single. Unless she is already engaged to you. Hindi naman, di ba? Montenegro will court a Bautista. Bagay, bigla naming kinilig si Shiri at inirapan ko nga. Ano ba, bakit parang sila na ang gumagawa ng mangyayari sa amin? Huwag nga kayong manggialam. Napatalon kami sa gulat sa pagtaas bigla ng boses ni Drew. Just stay away from him, Thina, you hear me? Utot mo, Isis, hindi na lang kasi aminin na nagseselos siya. Pabulong-bulong na sabi ni Shiri ngunit malinaw ko iyong narinig. What did you say, Herrera? Magkasalubong ang kilay nitong si Drew. Umirap ang kaibigan ko sa hangin. Wala. Matapos ang pagliligpit ng gamit namin ay tinahak na namin ang daan papunta sa susunod naming klase. Humiwalay na sa amin si Drew dahil iba ang klase niya sa amin. Nang madaanan namin ang kantin ay halos hindi kami magkanda humayaw sa pagtakip ng aming mga tainga. Dahil dumadagandong ang mga tilian at hiyawan ng mga babaeng ka-schoolmates namin. Napuno halos ng tao ang loob ng kantin, hindi dahil dagsa ang mga bumibili roon, kundi dahil sa mga babaeng mahilig mang-stalk sa mga kilalang lalaki sa school. Mostly, they will stalk Vlad Madrid, Erwin He and Travis. But now, the drooling of these crazy fantards blazed even more when Dan Montenegro joined their notorious group. Oh, my holy God! Chivalry is not really dead. Madremang hiyaw ng isang babaeng katabi ko at nakatutok ang atensyon niya sa bintana ng kantin. Oo nga, ang gentleman ni Dan. Grabe, nakaka-inlove. Segunda pa noong isa. Hindi ko tuloy maiwasang hindi tingnan ang tinutukoy nila. Dama po ang tingin ko kay Dan. Panay ang tanggap niya ng mga regalo sa mga babaeng hindi naman niya kilala. He let them kiss him in the cheek and hugged him. On his either sides were Erwin who's eating coolly his red apple and Vlad with his oslots. Napailing na lang ako. Chivalry or just a mere flirtation? I don't know. Ang mga sinabi ni Drew ay hindi matanggal-tanggal sa isip ko at nakadagdag pa ng pangamba kung unitem hindi ibig sabihin noon ay hahayaan kong manipulahin niya ako sa pagdedesisyon. I want to see, feel, and hear it by myself kahit na alam kong magiging masakit siya. Kaya lang, paano nga kaya kung tama siya, kahit hindi ko pa iyon nakikita talaga? Paano kung parte lamang ito ng mga plano ni Dan para mapaibig niya ako? Paano kung hanggang sa gitna lang ang lahat? Paano kung gusto niya lang ipatikim o ipalasap sa akin, ang sarap ng pagmamahal ngunit dudurugin din niya pala ako, hanggang sa hindi ko na kaya pang buuin pa ang sarili ko? Papalabas na ako ng school ay bigla naman nanindig, ang balahibo ko sa braso sa puminlalang na baritonong boses na pamilyar at kumakanta. Hindi ko alam ang pamagat noon, pero, natitiyak kong narinig ko na ito dati pa mula sa isang sikat na banda. You're part of my soul. Tila ba ay huminto ang paggalaw ng mga taong nasa paligid ko, dahil sa taong kumakanta sa harap ko. Nakasukbit sa kanyang leeg.
Ang isang kulay brown na acoustic guitar at suot ang uniforme ng school namin. Habang papalakad siya papalapit sa akin ay napaawang lalo ang bibig ko. Habang kumakanta siya ay lalong dumdapina, ang hubog ng kanyang mga panga sa bawat pagkibot ng kanyang bibig. Ang lalim ng kanyang mga mata, na halos tumatagos sa balat ko ang mga titig niya. Nang tuluyan na siyang nasa harapan ko ay mas lalong tumitingkad ang kanyang kakisigan at kagwapuhan. Ramdam ko ang biglaang paglakas ng tibok ng puso ko. Now, how would I believe that this guy is falling in love with me if he also does this to the other girls? Tinatawag niya ngunit nakuha nito ang atensyon ng lahat. Batid kong nasa kalagitnaan kami ng school grounds at maraming nakakakita sa amin ngunit tila ba ay wala siyang pakialam. Maski rin ako. I hope that this time, you'll notice me. Isang ngiti ang gumuhit sa labi niya. Basang basa ko sa mga mata niya ang pag-asam at siguro, pagmamahal. Naiintindihan ko na maraming beses mo na akong nire-reject pero, hindi ako susuko. Hangal na kung hangal pero tandaan mo, itong hangal na to, nagmamahal sagad sa iyo. Mas bumilis ang silakbo ng damdamin ko. Mapungay ko siyang tiningnan. Alam ko. Maraming beses na niya itong ginagawa para sa akin, pero hindi ako matakasan ng takot at pangamba. I am liking him even more pero nakakatakot. Paano nagagawa ng lalaking ito na pahulugin sa kanya ng mabilis at takutin ako ng labis ng sabay? Pagtawag niyang muli. Ayokong umasa sa mga positibong mangyayari. Baka, wala siyang mapusuan sa mga babaeng halos handang ihain, ang kanilang mga sarili sa kanya at gusto ng lalaking ito na gawin lamang niya akong pampalipas oras. Nakakabaliw naman ito. Umiling ako habang umaatres ng kaunti sa kanya. Nakita ko na naman ang pareho niyang reaksyon tuwing ginagawa ko iyon, gulat at sakit. Itigil mo na ito, Dan. Tigilan mo na ko, I said, forcing myself to look in his sad eyes. Kahit na kinukurot na ang puso ko. Don't add me in your girls list. Tahimik na ang buhay ko, itigil mo na ito, parang awa mo na. Tumalikod na ako pero napahinto ako sa pagsigaw niya, ano bang dahilan at bakit mo, ko ini-ignore? Anong ayaw mo sakin? Sabihin mo naman sa akin, Thina. Hindi ko na malaya noon na hinawakan na pala niya, ang palapulsuhan ko at pinaharap niya ako sa kanya. Gusto kong bawiin tuloy ang mga nasabi ko na dahil sa sobrang lungkot ng hitsura niya. Gusto kong haplusan ang pisngi niya at pawiin iyon. I can't find my words to say, damat. I just don't like your girls. That's all. Hindi ko na inabala pang tingnan ang kanyang reaksyon at patakbong nilisan siya roon. Yes, I like him. I really like him so much. Isang pitik na nga lang ay malapit na akong mapa-oo siya, Pero, paano ako magtitiwala kung iba ang pinapakita niya sa gusto niyang iparating sa akin? How am I going to give him my full trust and love? If he really likes me, then, he should stop being chivalrous to other girls. It should only be on me, okay? Sa akin lang dapat. And I don't care if I will be a bitchy jealous here. Akala ko ay sumuko na talaga siya. Akala ko ay pananghinaan na siya ng loob, pero sadyang nga yatang matatag ang Montenegro na iyon. Hindi ko tuloy malaman kung saan siya humuhugot ng lakas ng loob para ligawan ako ng ganito. Omicron, ano ang ginawa ko sa kanya para mahumaling siya sa akin ng todo? If I were him, I already gave up and find someone else who will appreciate my worth and my efforts. Bakit ako magtitiyaga sa isang tao na ayaw sa akin, hindi ba? But him, he's darn crazy. I really hate his guts. Ano bang nakita niya sa akin at ganito? Siya kalulong sa akin, na para siyang aso at buntot ng buntot kung nasaan ako. Noong isang umaga, habang papalabas ako ng bahay ay halos napatalon ako sa gulat sa biglaang pagsulpot ng pamilyar na lalaking paulit-ulit kong iniiwasan. Hi, Thina, magiliw niyang bati. Nanlaki ang mga mata ko at agad-agad na nagpalingalinga sa paligid kong may makakakita sa amin. Nakahinga ako ng maluwag nang wala pang mga taong dumaraan, mabuti na lang. Anong ginagawa mo rito? Pabulong ngunit may diin kong tanong. Ihahatid ka sa school, kibot balikat niyang sagot. Naninengkit ang mga mata ko sa lalaking iyon. Binasted na nga kita ng maraming beses, nandito ka pa rin.
Hindi ka talaga susuko, ano, Dan? Mabilis kong sinuri ang poster niya. Maayos at malinis ang pagkakaayos ng kanyang buhok. Mas lalo lang tuloy nilantad yun ang matigas niyang panga. His lips is just so pink that he always seems to sip a candy. Darn this Montenegro. Why does he look so perfect and good in our simply white polo uniform? At ang nakakainis pa, sa kabila ng pag-ayaw ko sa kanya ay nagagawa ko pa rin na purihin ang kakisigan niya. Nginisihan niya ako. I know. That's why I listed the reasons why you hated me so much. Binalikan ko ang mga araw ng pambabasted mo sakin. At sa bawat araw na tinatanong kita kung bakit ayaw mo, nililista ko. Grabe, ngayon ko lang naisip na kadaligaw ko sa'yo, may pambala ka na, agad kung paano mo ko itataboy. Humalaklak siya, noong inisa-isa ko nga ang paglilista, nagkulang pa yung isang page ng A4 size bond paper ko, Tumawa siya, ngunit basa ko ang kalungkutan sa mga mata niya. It only made me feel upset and guilty at the same time. Damn. But that's okay. I can still manage and adjust. Kung may mga bagay na ayaw mo sakin, ngayon pa lang, I can change for you in an instant. I'll adjust for you, Thina. Katulad ngayon, naisip ko na baka dahil ayaw mo sakin ay dahil hindi ganun kaayos, ang hitsura ko. So, I make myself more comfortable for you. And the girl you were always mentioning about. Nilayuan ko sila kasi alam kong nagseselos ka. I am not getting jealous about your girls. Nagulantang ako sa sarili ko sa biglaang pagsigaw ko. Masyado ba akong halata? Nag-init lang talaga ang ulo nang banggitin niyang nagseselos ako. Buwisit na Montenegro. Arg! Hindi ko talaga hahayaan na dumating ang araw na apelyido niya ang magdadala ng pangalan ko. Tumaas lalo ang sulok ng labi niya at tiningnan ako ng nakakaloko. Para bang naaaliw siya sa aking mga sinasabi. Oh, but you told me before. I just said that I don't like your girls. That's all. Umirap ako at saka tumikim. Buwisit talaga siya. Kumukulo talaga ang kalamnan ko noong mga oras na iyon. Hambog din talaga ang lalaking ito, ano? He flashed his evil smirk. Okay, sabi mo, Nagkibit-balikat siya. Mas lalo akong nairita dahil sa tono ng pananalita niya ay ayaw niyang paniwalaan ang sinabi ko. What the hell? Oh, ba't ka pa rin nakatayo dyan? Mataray kong tanong. Akala ko ay sasagutin niya na ako ngunit sinondig niya lang. Ang kanyang likod sa puti niyang Montero. Naghalukip-kap siya at tumitig ng mataman sa akin. Nanindig bigla ang mga balahibo ko sa batok. I hate his pair of brown eyes. I always felt that every time I look at those, I melt down. Nakakapanghina ang mga titig niya, lalo na't nagdedepina pa ang panga niya tuwing siya'y magseseryoso. Titig at hitsura pa lang niya ang puhunan niya. Wala pa siyang kinikilos ni sinasabi. Maybe, this is the reason why those girls are revering over him. Hindi naman iyon katanggi-tanggi. Bigla akong naglihis ng tingin. Huwag mo nga akong titigan, masungit kong sabi. Let me drive you, please, Thina. Hi. Ang kulit niya talaga. Wala na tuloy akong nagawa kundi, ang pumayag sa pakiusap niya. Wala na rin kasi ako sa mood upang tanggihan siya. Baka, malate pa ako. Nagulat pa nga siya noong pumayag ako. Talagang namilog ang mga mata niya. Agad tuloy siyang nagmadaling pasakayin ako. Ayokong ipakita sa kanya, pero, naaaliw ako sa ikinilos niya. Sa lahat naman kasing pagtanggi ko ay iyon, ang kauna-unahang pagpayag ko sa kapritsyo niya. Noong pumasok ako sa kanyang Montero ay nanindig, ang mga balahibo ko sa lamig ng aircon car niya. Ang bango ng Montero niya, in fairness. Langhap na langhap ko ang scent ng lemon dala ng air freshener niya. Oh, bakit nakangisi ka? Nakataas ang kilay ko nang balingan siya. Hindi niya iyon winala.